Pag-aaralan ngayon, magmumula sa aklat ng John pa rin. Sa verse 1 ng chapter 15 ng John, ang sabi nga dyan, I am the true vine and my Father is the gardener. And then sa verse 5 ng John 15, ang sabi niya rito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong, I am the true vine. At bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Muli po, Diyos, sa oras nito, patuloy ka namin, Ama, pinupuri. Patuloy ka namin dinadakila. Patuloy namin itinataas, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord God, salamat po, Diyos, minsan pa sa oras nito na naririto kami. Patuloy mong binibigyan ng pribilehiyo. Patuloy mong binibigyan ng pagkakataon na patuloy namin saliksikin, pag-aralan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang habag, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, na patuloy na siyang patuloy na nagiging gwida namin kung paano kami lalakad, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. At minsan pa, Ama, sa trono ng biyaya, patuloy po namin kinikilala ang iyong kabanalan. Patuloy namin kinikilala na tunay nga ang mambatik ng karumihan. Lord God, hadlang ito upang hindi maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon, ang aming gagawing pagsamba, pag-aaral, pagpupuri sa mga sandaling ito, Diyos. Kaya nga po, patuloy mong pakalinisin ang bawat isa sa mga sandaling ito kung may nakikita kang mga batik ng karumihan. At tunay nga na hindi ito nalilingid sa iyo, Panginoon, sapagkat naririyang ka sa bawat oras ng aming buhay. Kaya po patuloy kaming lumalapit sa iyo, humihingi ng kapatawaran, paglilinis, upang sa gayon tunay nga na maging katanggap-tanggap ang aming gagawing pag-aaral sa mga oras nito, Diyos. Lord God, patuloy po namin pinagkakatiwala ang oras nito na tunay nga na tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu. Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan, kaalaman upang mas mahimay namin, maunawaan namin, Panginoon, ang nais mong ibigay na mensahe, pagpapalang spiritual sa mga oras nito, Diyos. Tunay nga, Ama, na minsan pa sa oras nito, Lord God, instrumento lamang ay iyong banlingkod. Pero ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay na mangungusap, Panginoon. Kaya nga po, dalayan ko sa mga oras nito, sa lugar nito, Lord God, patuloy kang mapagpala, Panginoon. Upang sa gayon, patuloy din mapagpala, Panginoon, ang bawat isang naririto, maging ang bawat isang makakapakinig, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Muli po, Ama, ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, I am the true vine. At dito, kumbaga, sa ating review, alam naman natin na tawag dito, bahagi ito ng ating pinag-aaralan na series ng The 7 I Ams of Jesus Christ na siyang binanggit ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Gospel of John. At dito, sinasabi nga na kung mas maintindihan natin, maunawaan natin yung 7 I Ams ng ating Panginoon sa Kristo na siyang binanggit dito sa Book of John, sa Gospel of John, ito yung mga pagkain spiritual na siyang tunay na kinakailangan ng mga mananampalataya. At bilang review, kumbaga, sinabi nga ng ating Panginoon sa Kristo na siya ay the bread of life, na sinasabi nga niya rito that no other food can satisfy. Sinabi rin niya na Jesus is the light of the world. His light is a healing light. Life is restoring, joy-giving, and life-transforming. Sinabi rin niya na siya is the Jesus the door, Jesus the gate. At sinasabi nga, there is security in following Jesus and doing life in His way. At sinabi nga rin niya na Jesus is the good shepherd, enjoy the forever relationship with Him. At yung sumunod doon, Jesus is the resurrection and the life.
to His believers, gives eternal spiritual life now and forever, gives life in a glorified body sa mga mananampalataya. And last 2 weeks ago, kumbaga yung ating huling pinag-aralan, Jesus is the way, the truth, and the life. Dito makita natin na sinasabi nga na nagiging meaningful lamang ang buhay natin, nagiging abundant ang ating buhay kung puno yung ating buhay ng mga godly eternal purposes. At sa pagkakataong ito, ang ating pag-aaralan ay yung Jesus is the true vine. Kung titingnan natin, kumbaga, yung pagiging true vine na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kumbaga, normale na o alam ng mga Israelita kung ano yung nais ipaunawa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga sandaling ito. At dito, makita rin natin na sa tawag dito, yung mga 7 items na binanggit ng ating Panginoon Jesucristo, makikita natin na ang ating Panginoon Jesucristo gumagamit siya ng mga images o metaphor upang nang sa gayon, sa simpleng bagay ay mas maintindihan ng kanyang kausap ng mga tagapakinig kung ano yung nais ipaunawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya dito makita natin yan yung ilan sa mga binanggit ng ating Panginoon Jesucristo. At sa pagkakataong ito, ang sinasabi nga niya, He is the true vine. Siya ang tunay na puno ng ubas. At dito makita natin na ang mga Israelita, kumbaga pag sinabi mong true vine, alam na alam ng Israelita kung ano yung nais ipahiwatig ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sinasabi nga na ang bansang Israel ay, kumbaga, pamilyar sa kanila ang ubasan. At sinasabi nga rin na maging sa Old Testament, inihahalin tulad ang bansang Israel bilang isang malaking ubasan. Kaya sa pagkakataong ito, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, Jesus, I am the true vine. Yan yung kanyang binanggit sa mga sandaling ito. Sa ating pag-aaralan, meron tayong 3 punto na titingnan. Yung unang punto natin, ang sabi nga niya rito, our life through the true vine. Ang ating buhay sa pamamagitan ng tunay na puno ng ubas. At ang sabi ko nga, kapag sinabi mong true vine o vine, pamilyar ang mga Israelita sa mga talatang yan. At dito, binabanggit nga na ang bansang Israel, ang siyang malaking ubasan, at ang Panginoong Diyos, si Yahweh, ang siyang tagapag-alaga. Katulad ng sinasabi rin doon sa verse 1 ng John 15, He is the gardener. At kung makikita natin, sa Old Testament pa lang, ipinakikita na ang bansang Israel ay ilihan tulad nga sa isang malaking ubasan. At bilang si Yahweh, ang Diyos, ang siyang gardener, umaasa siya kung ano yung kanyang aanihin sa kanyang ubasan. Kaya sinasabi nga sa Isaiah chapter 5 verse 1 to 7, ang sabi nga niya rito, ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya, inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas itinanim niya sa nasabing lugar. Kumbaga sinasabi na magandang klase, piling klaseng ubas ang itinanim ng nagtanim
Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Naghintay ng magiging bunga doon sa kanyang itinanim. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Verse 3, ang sabi niya sa verse 3, kaya't kayo ngayon taga Jerusalem at gayon din kayo mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Sa verse 4, ang sabi niya rito sa verse 4, ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito, wawasakin ko ang bakod nito, hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop, pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag, di ko babawasin ang sangat dahong labis, di ko pagyayamanin ang mga puno nito, at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Kumbaga tinutukoy na nagtanim na pababayaan na lang niya yung ubasan kasi hindi siya nagbibigay ng bungang kanyang inaasahan. Sa verse 7, ang sabi niya rito, ang ubasang ito'y ang bayang Israel, at si Yahweh naman ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Kumbaga, yan ang siyang binanggit ni Propeta Isaiah na ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Kumbaga, makita natin na ang Diyos, si Yahweh, siya ang nagtanim. Ang bansang Israel ang ubasan, at ang mga Hudyo ang puno ng ubas. Ngayon, umaasa ang nagtanim na makakakuha siya ng magagandang klase ng bunga. Pero ang nangyari, at kanyang hinintay na ito'y, sabi sa verse 7, at kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuting ngunit naging mamamatay tao, inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pangaapi ang ginawa. Kung titingnan natin na kung may merong bansa na magtatagumpay talaga, walang iba kundi ang bansang Israel. Kasi si Yahweh, ang Diyos, ang siyang talagang nag-aalaga sa kanya. At dito, makikita rin natin na sa Old Testament nga, kumbaga, malinaw na yan yung mga binabanggit. Maging sa ibang bahagi nga ng Old Testament, ika nga, mga supporting verses na riyan, hindi na natin babasahin kasi masyadong marami. Ngayon, makikita natin nung binanggit ng ating Panginoon Kristo sa pagkakataong ito na siya yung tunay na puno ng ubas, naiintindihan ng kanyang mga disipulo kung ano yung kanyang binabanggit. Kasi noon pa man, ito na yung paghahalintulad sa kanila. Kaya dito makita natin na, kumbaga sinasabi nga niya rito na Israel was God's chosen vineyard, but the people of Israel did not produce the fruit that God wanted. Hindi nagbigay ng magandang bunga ang bansang Israel na kung saan ito yung inaasahan ng Diyos. Kaya nung binanggit ng ating Panginoon Kristo, I am the true vine.
naiintindihan ng kanyang mga kausap kung ano yung nais ipahiwatig ng ating Panginoon sa Kristo sa mga sandaling ito. At dito nga, makita natin na sa pagkakataong ito, kahit hindi nagbigay ng magandang bunga ang bansang Israel, pero hindi pa rin tumigil ang Diyos. Hindi pa rin tumigil ang Diyos, si Yahweh, na bitawan niya yung kanyang ubasan. Kaya niya ipinadala ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. At dito, kumbaga makita nga natin na inialay niya ang buhay niya, ipinaunawa niya na ako ang tunay na ubas, ang sabi niya rito. Sa Romans, chapter 11, ang sabi nga niya rito, sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y iugpong. Totoo yan, pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos, ngunit iniugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas, sa halip ay matakot ka. Sinong tinutukoy dyan? Ang mga hintil. Ang hindi purong Israelita. Tayo. Kumbaga, naiugpong tayo dahil sa pananalig. At dito, sinasabi na, sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y mayugpong. Totoo yan, pinutol sila dahil sa di nila pananalig sa Diyos, ngunit naiugpong ka dahil sa iyong pananalig sa Kanya. Kaya't huwag kang magmataas. Huwag kang magmataas, huwag kang magmalaki. Sa halip, matakot ka. Kumbaga, maintindihan mo na talagang by grace of God, kung bakit lang tayo naiugpong. Doon sa 17:18 ng Romans 11, ang sabi nga niya rito, kung pinutol ang ilang sanga ng tunay na olibo at ikaw na isang sanga ng olibong ligaw ay iniugpong sa puno upang makabahagi sa daktang galing sa ugat, hindi ka dapat magmalaki. Alalahanin mong hindi ikaw ang may dala sa ugat, ang ugat ang may dala sa iyo. Kumbaga, by grace lang talaga kung bakit tayo naiugnay. And then sa verse 19, 20, verse 19-20 ng Romans 11, ang sabi nga niya rito, sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y mayugpong. Totoo yan. Oh, kulang pala yun. Ayan. Doon sa verse 28, ang sabi niya rito, sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon, ngunit ayon sa paghirang sila'y mahal pa rin niya. Mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayoy kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Kung makita natin na nakarating ang biyaya ng kaligtasan, kumbaga dahil sa by grace of God, sa pagsuway na ginawa ng mga Israelita, ang mga higtil nagkaroon ng kaligtasan. At dito, makikita natin na sa pagkakataong ito, na ikaw, tayo, kumbaga, naiugnay tayo sa puno ng ubas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong inaasahan ng Diyos sa atin? Mamunga. Kaya nga sa verse
sa Romans 12, ang sabi niya rito, 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Kumbaga, naiugnay tayo dahil ang bansang Israel na siyang tinuturing na ubasan ay hindi nagbigay ng magandang bunga. Ngayon, tayong mga hintil, tayong mga tinatawag na spiritual Israelites, inaasahan tayo na tayo'y mamumunga. Ika nga. Yan yung sinasabi dyan sa Romans 12. Ika nga. Sa ikalawang punto natin, mamaya makatila lang muna ko. Sa ikalawang punto natin, ang sabi nga niya rito, our life as branches of the true vine. Ang ating buhay bilang mga sanga ng tunay na ubas. Kung mapupunan ninyo sa mga isang, lalo na kahit dito sa Italia, kung mapupunan ninyo yung pinakang entrance ng mga supermarket kadalasan, naririyan yung fruits and vegetable section. Anong makikita natin sa fruits and vegetable section? Kung baga makita natin dyan, makukulay, magaganda, mga hitik na bunga. Kung baga parang ang pinakikita dyan na bilang isang Kristiyano, bilang isang Kristiyanong tinawag, hinirang ng Diyos, tayo tinawag upang tayo'y mamunga. Ika nga. At dito, makikita natin na dun sa verse 7 ng Matthew, chapter 7 ng Matthew, ang sinasabi nga niya rito, nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Ibig sabihin, kung naiugpong na tayo sa ating Panginoong Kristo, magiging normal na sa atin na tayo'y mamumunga. Mamumunga ng mabuti. Mamumunga ng maganda. Magiging normal na yun. Magiging pangkaraniwan na. Kasi iniugpong ka na. Iniugpong na tayo, ikinabit na tayo. Kanino? Sa ating Panginoong Kristo. Excuse po. At dito nga, ang sabi nga niya rito, na kung namumunga ka, dapat mong maintindihan na ang isang bunga na nakaugpong sa sanga, kumbaga tayo, mga mananampalataya, tinuturing na mga sanga, kumbaga nakaugpong ka sa puno, magiging normale na ang sanga merong bunga na tinuturing. Ika nga. At dito makita nga natin na yung bungang yan, katulad ng isang nagtanim, yung bunga para kanino? Di ba yung bunga hindi naman para sa pakinabangan ng sarili? Ang bunga, papakinabangan niya nung nagtanim at nung gagamit. Kumbaga yun ang makikinabang dun sa bunga.
Katulad ng sinasabi nga na yung bunga ng isang mananampalataya, sabi ng ating Panginoon Kristo sa verse 8, when you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Kung namumunga ka, sinong napaparangalan? Walang iba kundi ang Ama. Yon. Hindi ka mamumunga para ikaw ang siyang makinabang sa sarili mong bunga. Nakikinabang, kaya may nagtanim, yung bunga ng nagtanim, nakikinabang doon, yung nagtanim, hindi yung bunga mismo. At yung kakain ng bunga, ika nga. Ibig sabihin, hindi pang sarili ang bunga para sa ipapakinabang ng iba. Yun yung dapat nating maintindihan. At dito, makita nga natin na sinasabi nga niya rito na ang bunga ay para maibahagi mo, maishare mo. Kung merong bunga na ibinigay sa'yo, hindi para kingkimin mo yan, sarilinin mo yan. Dapat gamitin mo, ishare mo, ibahagi mo. Kaya nga may ministry eh. May paglingkod mo, magamit mo sa iba. Yun yung nais ipaunawa. At ang sinasabi nga niya rito, na ang bungang yan, sinong napaparangalan? Walang iba kundi ang Diyos, ang ating Ama. Ngayon, sa ating pag-aaralan dito sa Roman numeral 4, kumbaga, sinasabi nga niya rito, meron tayong 4 na klase ng sanga na sinasabi rito na ang ating buhay ay itinuturing na sanga. Sanga ng tunay na puno ng ubas. Yung una, ang sabi nga niya rito, no fruit bearing branches. Yung sangang hindi namumunga. At dito, sinasabi nga niya rito, na yung sangang hindi namumunga, ito yung mga tao na akala nila meron silang ugnayan kay Hesukristo. Pero makikita natin na yung buhay na kanilang ginagawa, isinasapamuhay, malinaw na wala silang ugnayan. At dahil wala silang ugnayan sa ating Panginoong Kristo, ito yung nagiging daan kung bakit hindi sila makapamunga. Kasi wala silang ugnayan eh. Anong dahilan nun? Wala silang ugnayan kasi malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, malinaw na itinuturo ng Biblia, hanggat binabaliwala mo, hanggat hindi mo lubusang naintindihan na kapag ikay walang ugnayan sa ating Panginoong Kristo, hindi ka talaga makapamumunga. At dito, makita nga natin na ano yung nagiging hadlang? Yung kasalanan. Magkakaroon ka lamang ng ugnayan sa ating Panginoong Kristo kung naipagsisi mo ang iyong mga kasalanan, naihingi mo ng tawad, nagpalinis ka sa banal na dugo ng ating Panginoong Kristo. Doon magkakaroon ka ng ugnayan sa ating Panginoong Kristo. Pero hanggat hindi mo, hanggat binabaliwala mo, kahit uma-attend ka, nakikinig ka, pero hindi mo talaga inihingi ng tawad ang kasalanan mo, hindi ka nagpapalinis sa kasalanan mo, hindi mo inaamin na kailangan mo ang ating Panginoong Kristo, wala ka pa ring ugnayan sa ating Panginoong Kristo. Hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya hanggat wala kang ugnayan sa ating Panginoong Kristo, hindi ka talaga makapamumunga. At dito, makikita nga natin, ano ang sabi ni John dun sa verse 6 ng chapter 15 na ating pinag-aaralan sa mga oras nito. Sabi, if anyone does not abide in me,
he is thrown away as a branch and dries up. Kung sino man, yung mga hindi nananatili o walang ugnayan, kanino? Kay Kristo, sila'y tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyot. And they gather them and cast them into the fire and they are burned up. Sila'y itinatapon at sinusunog. Kumbaga, yan yung eternal condemnation kung ating titingnan. Kasi wala ka talagang tunay na ugnayan kay Hesus Kristo. Para kang isang sanga na tuyot, susunugin, itatapon, susunugin. Yan yung nais ipaunawa dun sa mga sangang walang bunga o walang ugnayan sa ating Panginoong Kristo. Nakakala nila may ugnayan sila sa ating Panginoong Kristo, pero in reality, wala. Yung pangalawa, na sinasabi nga niya rito, some fruit bearing branches. Kumbaga, isang uri naman, another level, another group, another stage ng uri ng sanga. Dito, makikita naman natin na merong mga puno, diba, na talagang namumunga rin naman. Namumunga rin naman pero konti, madalang. For example, halimbawa, sinasabi nga ngayon na kung bakit nagtaas, nagmahal yung olive oil, kasi kokonti ang bunga ng punong olibo. Kaya mahal ang olive oil ngayon. Kumbaga merong ganon na nagbubunga ka, oo, pero kokonti, madalang. At dito makita natin na, kumbaga, humingi ka na ng tawad sa ating Panginoong Kristo, may ugnayan ka na sa ating Panginoong Kristo kasi nagpalinis ka na, humingi ka na ng kapatawaran sa mga kasalanan mo, past, present, future, pinatawad ka na ng ating Panginoong Kristo. Oo, may ugnayan ka na. Pero, ang sinasabi nga niya rito, mas makakapamunga ka pa. Mas makakapamunga ka pa. Ang naging problema lang, ika nga, kumbaga, napako ka sa kalalagayan mong yan. Walang naging pagbabago. Namumunga ka pero para bang sa halip na maging malago pa, masitik pa ang bunga mo, pero nanatili ka na lang ganyan. Anong naging problema? Kumbaga, meron kang ibang problema. Hindi na yung same problem. Ang naging problema mo na yung lack of obedience and lack of surrendering all to God. Yun ang naging problema mo. Yung pagsunod at yung tunay na isuko mo ang buhay mo sa Diyos. Kaya hindi ka makapangunga ng higit, kokonti lang ang bunga mo. Ika nga. At dito, makita nga natin, ang sabi nga diba, dun sa verse 1 and 2 ng ating pinag-aaralan, sa John 15, ika nga, dun sa verse 1, malinaw na sinasabi, I am the true vine, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo. And my Father is the vineyard keeper, siya yung gardener. Sabi naman dito sa ibang version, vineyard keeper. Every branch, sabi sa verse 2, every branch in me that does not produce fruit, He removes, and He prunes every branch that produces fruit so that it will produce more fruit. Kumbaga, dito makita natin na sinasabi nga dyan na yung puno ay yung sanga na hindi nakakapamunga, tinatanggal, pero yung namumunga, anong ginagawa niya? He prunes. Ginugupitan niya. Tinatalyahan niya para na sa gayon mas makapamunga. Sinong gumagawa? Ang gardener, ang vine keeper. Sino yon? Ang Diyos. Siyang gumagawa. At dito, makita nga natin, sinasabi nga niya rito na sa pagkakataong ito, kumbaga, may ugnayan ka, namumunga ka, pero kukunti ng bunga mo. Pero sabi ng Diyos, siya yung gardener,
siya yung vineyard keeper, hindi nabumunga tong anak kong to, kailangan ko siyang gupitan. Kapag ginugupitan, anong nangyayari? Di ba masakit? Halos karamihan dito, di ba marunong magtanim kahit sa mga paso-paso. Di ba ginagawa nyo kapag yung katulad ako, meron akong tanglad ngayon, tinatalihan ko para kunyari mamunga, dumami. Kumbaga, ganon, di ba? Aalsinin mo yung mga tuyong dahon, mga hadlang na maaaring nagiging daan para hindi siya yumabong, ika nga. Ganon din ang sinasabi rito na, kumbaga, gugupitan niya para na sa gayon, mas makapamunga. Aalisin niya yung mga infirmities, aalisin niya yung mga marurumi, aalisin niya yung mga hadlang. Halimbawa kung sa halaman, aalisin niya ito yung dahon, aalisin niya yung baka may insekto ron, tatanggalin niya, huhukayin niya yung mga kung ano-ano. Kumbaga, dinidisturbo niya. Kasi masyado nang nare-relax. Masyado nang napako sa kanyang kalalagayan. Ika nga. Kumbaga para bang na bonsai, na bansot. Ika nga. Puno yun na hindi size. Kumbaga, nanatili na lang sa ganung kalalagayan. At dito, ang sabi nga niya rito, kumbaga, dun sa huling bahagi, ang sabi niya rito, kanya namang pinuputulan at nililinis. Sa pagkakataong ito, siyempre kung ikaw ay pinuputulan, nililinis, kung ikaw yung may katawan, hindi magandang pakiramdam. Kasi maaaring yung sinasabing paglilinis, kumbaga maaaring temptation, mga pains, difficulties na nangyayari sa buhay mo, para nang sa gayon ay makita mo na kailangan mong may pinapaalalahanan ka lang, ika nga. Huwag mo nang hintayin na gupitan ka pa ng Diyos para mas makapamunga ka, ika nga. Huwag mo nang hintayin na may gawin pa ang Diyos sa'yo, subukin ka pa sa isang sitwasyon, may hardship pang dumating sa sitwasyon mo, para nang sa gayon, kailangan mo talaga ang Diyos sa buhay mo. Minsan ganyan. Malinaw nga na sinasabi na namumunga tong anak ko, pero nanatili na lang siya ron sa ganyong sitwasyon. Kaya kailangan ko siyang gupitan. Pag ginugupitan, hindi maganda, masakit. Di ba nung ginipitan ka sa masakit? Kumbaga doon makita natin na hindi maganda kapag nasa sitwasyong dumaranas ka sa trials, difficulties ng buhay mo, pero kung minsan, malinaw din na sinasabi dyan, na ang Diyos nga ang siyang gardener, vine keeper, nananatili na lang ata sa ganitong sitwasyon itong anak ko. Kaya kailangan ko siyang gisingin. At dito, dapat nating maintindihan na ang Diyos, alam naman natin na ang kanyang, isa sa kanyang katangian, He is a jealous God. Ayaw niya ng may kahati. Gusto niya siya ang primo dituto. God first, ika nga, malinaw na sinasabi. At dito, makita nga natin na dapat din nating maintindihan na ang Diyos ang siyang may-ari ng ubasan, kaya ginagawa niya kung ano yung nais niyang gawin para sa ikabubuti ng kanyang ubas, ng kanyang itinanim. Kaya sa mga sitwasyon na para bang akala mo'y nahihirapan ka, pero malinaw lang na God is always updated with us and He knows when our faith needs strengthening, when it needs focusing, so He prunes. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung kalalagayan ng bawat mananampalataya niya. Alam ng Diyos yung bawat kalalagayan ng kanyang mga hinirang. Kaya sa mga sitwasyon na para bang ang pananampalataya nito ay para bang kailangang patatagin, palakasin,
Kumbaga, kailangan ko siyang gupitan. At sinasabi nga niya, God prunes us with skill, for He knows the benefits that will surely come. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kung bakit ka dumadaan sa ganyang sitwasyon. Hardship man, difficulties man, pero may tinuturo nga pala ang Diyos sa'yo kung bakit ka dumadaan dyan. Kasi nanatili ka na lang sa ganyang kalalagayan. Sa halip na mamunga ka pa. At dito, makita nga natin na sinasabing maaring yung pagpuprune, pagtatalya o sitwasyon dumarating sa'yo, kaya dumaranas ka dyan kasi nga yung lack of obedience mo, yung lack of surrendering your life to God, hindi mo talaga binibigay, o kung minsan naman, maaaring bunga na rin lang yan ng mga sarili mong pagsuway. Kaya pinaalalahanan ka lamang. At dito, dapat din nating maintindihan na sa lahat ng bagay, dapat nating maintindihan na dapat ipagkatiwala natin lahat yan sa Diyos. Kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Katulad yung sinasabi sa Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Kasi nga, kumbaga, sa bawat sitwasyon, alam naman natin, ang lahat yan nagkakalakip-lakip, nagkakaugnay-ugnay. Ang sabi, ipagkatiwala mo lahat. Ang sabi, i-acknowledge mo ang Diyos sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Lahat. In all. Pag sinabi mo lahat, hindi lang yung magagandang bagay. Maging yung pangit na bagay. Ipagkatiwala mo at i-acknowledge mo, kilalanin mo na may Diyos kung bakit nangyayari ang isang bagay. Kasi nga, sinasabi na ang Diyos ang siyang gardener at alam niya kung kailangan kang gupitan, italya kasi nanatili ka na lang sa ganyang sitwasyon. Ang problema kasi, kapag yung pangit ang sitwasyon, kumbaga, hindi mo kinikilala, hindi ka nagtitiwala na merong sovereign God na may control sa lahat ng bagay. Yun ang problema. Yun ang problema kapag yung hindi mo kinikilala na sinasabi mo, He is sovereign, He is control of everything. Pero deep inside sa sarili mo, hindi mo makita na kung ano nga ba ang itinuturo ng Diyos kung bakit ka dumadaan sa sitwasyon na yan. Hindi mo kinikilala ang Diyos na kailangan mo palang daanan ang bagay na yan. At dito, sinasabi nga na ginagawa ng Diyos lahat yan para sa ikabubuti mo. Para mas makapamunga ka, ika nga. Kumbaga, dapat nating ipagkatiwala ang lahat ng ito na nangyayari sa buhay natin sa ating Diyos. Kasi siya ang gardener, vine keeper ng kanyang ubasan. At ikaw bilang sanga, kumbaga, namumunga ka, pero kailangan mo pang mamunga ng higit. Yung isa pang sinasabi nga niya rito, ang sabi nga niya rito, God is the gardener, He has to pick you up of the ground, He has to clean you up, He has to remove the blockage and put you back on the track. Ibig sabihin dyan, ang Diyos ang siyang nagtanim, kailangan niyang hukayin, kailangan niya alisin yung lahat ng mga balakid, mga hadlang, para na sa gayon, makabalik ka kung ano yung dapat mong
lakaran. Katulad ng sinasabi nga sa Hebrew 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us draw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Kasi nga, sa mga oras na ganyan, kailangan mong paalalahanan na dumadating ka sa puntong namumunga ka pero kukonti lang ang bunga mo. Kaya wag mo nang hintayin pang gupitan ka ng Diyos para mas makapamunga ka. Yung pangatlo na uri ng sanga na nakaugnay sa atin, ang sabi nga niya rito, kumbaga, you were not saved to sit back and have worldly fun. You were saved for a purpose to live in obedience to God. Hindi ka niligtas ng Diyos para gawin mo yung mga sarap ng mundong ito. May layunin ng Diyos kung bakit ka tinawag. Kumbaga, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ika nga. Yung pangatlo na klase ng sanga na itinuturo sa umagang ito, more fruit-bearing branches. Dito sa pagkakataon ito yung pagkakataon na para bang medyo nagiging prideful ka na. Medyo tumataas na yung tingin mo sa sarili mo. Ang isip mo ay para bang marami na akong bunga. Na ang tingin mo sa sarili mo ay marami na akong nagagawa para sa Panginoon. Na marami na akong sakripisyo para sa iglesia. Kasi namumunga ka na marami na yung bunga mo Kaya ito yung nagiging problema naman ng stage o level na ito na para bang nagiging mataas na ang tingin sa sarili. Ika nga. At dito, kumbaga, dapat nating maintindihan na habang tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, normal lamang na mas marami ang magiging bunga natin. Kasi nagiging masunurin tayo sa Diyos Kaya normaleng mas magiging marami ang bunga mo. Pero dapat nating maintindihan na we never do enough. Hindi nagiging sapat ang bunga natin. Hindi pa tapos ang layunin na ipinagkatiwala, ibinigay ng Diyos sa atin. Normal lang na habang nagiging masunurin ka kasi alam mo kung ano yung layunin mo, pero nagiging problema, kumbaga para bang nagiging mataas na ang tingin mo sa sarili mo, nagiging mayabang na ang tingin mo sa sarili mo, pero dapat nating maintindihan na habang sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, normaling magiging maraming bunga ang makikita sa iyo. Pero hindi pa rin sapat, hindi pa rin tayo makaabot sa pamantayan ng Diyos. Katulad nga ng sinasabi sa Philippians 2:3-5. Ang sabi nga niya rito, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Verse 4, ang sabi, ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Ang laging bottom line natin, ang laging example natin, walang iba kundi sino? Ang ating Panginoong Hesukristo.
Ang ating Panginoong Kristo, bagamat Diyos siya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at namuhay na isang alipin. Ika nga. Katulad nito, magpapasko, kumbaga nagkatawang tao siya, Diyos siya, nagkatawang tao siya, ipinanganak siya dun sa sabsaban na sa halip, sa great palace siya ipapanganak. Ika nga. Kumbaga, hindi pa tayo nakakaabot sa pamantayan ng Diyos. At dito, makita nga natin na magpasalamat tayo kung nakakapamunga tayo by grace of God na gagawa natin. Pero mas higit yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya hindi pa rin tayo makaabot sa pamantayan niya. Yan yung pangatlo. Yung pang-apat na uri ng sanga, ang sabi nga niya rito, much fruit-bearing branches. Kumbaga, mas higit ka pang mamunga. Yun yung sinasabi ng mga talatang ito. Ang siyang namumunga ng sagana. Oo, namumunga ka na. Pero ang sabi ng Diyos, mas mamunga ka pa ng sagana. Mas mamunga ka pa ng hitik. Yun ang sinasabi ng Diyos. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo. At dito, sinasabi nga niya, kumbaga, ito yung stage na sinasabi, in our spiritual progression in becoming more and more like Christ, we must be careful never to think we have attained the goal. Huwag mong isipin na nagawa mo na yung purpose mo, yung layunin mo. Hindi pa. Hindi pa tayo makaabot. At dito, makita nga natin, ang sabi nga niya rito, if you do, kung nasa isip mo na marami na akong bunga, mananatili ka na lang sa ganyang sitwasyon. Hindi, salit na mamunga ka pa ng hitik, ganyan na lang ang kalalagayan. Pero ang sabi, dapat mas mamunga ka pa ng higit. Yun yung sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo dito sa John 15:5. Ika nga. At dito, dapat nating maintindihan na sinasabi nga na hindi pa natin na-attain kung ano yung dapat nating i-attain para sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa ating Panginoon Diyos. Hindi pa. Hindi pa natin naabot. At dito, makita nga natin na ngayong magpapasko, ano yung para bang masasabi mo sa sarili mong maibibigay mo, may papangako mo para sa Diyos, sa paglilingkod at sa relasyon na meron ka sa ating Panginoon. Kumustahin natin halimbawa, lahat tayo halos may trabaho. Kumusta ang relasyon mo bilang Kristiyano sa amo mo? Nakikita ba ang pagiging Kristiyano mo sa amo mo? Tayong mga magulang, kumusta ang relasyon natin sa ating mga anak? Okay ba ang relasyon natin sa ating mga anak bilang Kristiyano? Ikaw, asawa, kumusta ka sa relasyon mo sa asawa mo? Okay ba ang relasyon mo sa asawa mo? Ikaw, youth, kumusta ang relasyon mo sa kapwa mo, youth? Ikaw na kapwa mo, church member, kapatid mong mananampalataya, kumusta ang relasyon mo sa kapwa mo mananampalataya? Okay ba? Maayos ba? O maaaring nagagawa mo, halimbawa, maganda na ang relasyon mo, maganda na ang nagagawa mo, pero hindi pa nga higit. Ang sabi, mas higit ka pang makapamunga. Katulad halimbawa, sa discipleship, sa lessons in discipleship, discipleship 1, halimbawa, nandiyan dyan yung prayer, kumusta ang pananalangin mo sa umaga?
Kumusta yung pananalangin mo? Pakikipagrelasyon mo sa ating Panginoon? Kumusta halimbawa ang pag-attend mo sa mga gawain? Kumusta yung every Sunday lang ba? Guma-attend ka pa ba sa ibang mga gawain? Kumusta ang pakikipagrelasyon mo, fellowship mo sa kapwa mo? Maaring maganda ang relasyon mo sa kapwa mo, pero hindi pa ayos yung ibang aspeto na dapat i-improve mo. Ika nga. Maaring okay ka sa pakikipagrelasyon, pero kumusta ang pagbibigay mo? Ika nga. Ang giving mo para sa Panginoon, kumusta? Kumusta halimbawa na okay ang relasyon ko sa kapwa ko, okay ang giving ko, pero kumusta ang pagmamahal ko sa church ko, sa local church ko? Ika nga. Lahat yan, mga pinag-aaralan natin. Pero nagagawa ba natin? Nag-i-improve ba? May pagbabago ba? Kumusta ang pamumunga mo, ang bearing fruit mo? Ang attitude mo, ang pakikipagkapwa mo, kumusta? Ika nga. Hindi mo pa naabot, hindi pa natin naabot. Kumbaga, maaaring nagagawa mo, nakakapaglingkod ka, salamat. Pero yung pakikipagrelasyon, pakikipag-fellowship, maaaring nagagawa mo. Pero yung pagbibigay, nagagawa mo, maaaring hindi. Maaaring okay relasyon ko sa asawa ko, sa anak ko, pero may mga aspetong dapat pa akong mas higit na mamunga, improve. Marami. Kumusta ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Ika nga. Marami. Bear much fruit. Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. At dito nga, ang sabi dun sa ating pangatlo, we must remain in the true vine. Dun sa verse 4 ng chapter 4, verse 4 ng chapter 15, nandiyan, sabi niya, just as a branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine. Kailangan nating kanino? Nakaugnay, manatili sa tunay na puno ng ubas. Remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. Kailangan nating manatili. Magagawa lang natin yan kung tayo nananatili sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi nga niya rito. Pag sinabi mong manatili, na parang normally na lang talaga na nananahan si Jesucristo sa buhay mo. At si Jesucristo ay at is sa iyo. Katulad sinasabi rin sa Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your heart, in your hearts through faith. Kumbaga, mananahan siya. Mananahan sa puso mo dahil sa pananampalataya. Yun yung sinasabi dyan na magagawa nating higit na makapamunga kung tayo'y mananatili lamang kanino sa tunay na puno ng ubas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, Jesus is the true vine. Yan yung huli doon sa 7 IMs ng binanggit ng ating Panginoon sa Kristo dito sa Gospel of John. At dito, sinasabi nga niya na very true disciples are those that wanting to bear much fruit to bring great glory to the Father. Anong sabi? Very true. Tunay na tunay, walang kaduda-duda. Tunay na disipulo, alagad ng Diyos, may relasyon sa Diyos, ay yung talagang nagnanais na mas makapamunga pa para makapagbigay ng great glory sa Ama. At ang sabi nga niya rito, if we truly confess the Savior
then we want to give Him our wholehearted service. Kung tunay na talagang ipinahayag natin ang ating tagapagligtas, walang iba ang ating Panginoon Kristo, talagang nanaisin natin na talagang buong pusong makapaglingkod sa Kanya. At ang sabi nga niya rito, never forget that you must remain in Christ and Christ may remain in you so you can bear much fruit. Huwag kang hihiwalay. Ang Diyos ang siyang may hawak. Huwag lalaki ang ulo mo. Kailangang manatiling si Jesus Christ lamang. Huwag mong kakalimutan yan. Para nang sa gayon, mas higit kang makapamunga. At ang sabi nga niya rito, encourage our brethren to live a generous behavior, speak gracious words, and apply godly attitudes that originate from our renewed heart. Hikayatin natin ang kapwa natin, kapatid natin sa pananampalataya, nang sa gayon mas makapamuhay na may kagandahang loob, magsalita ng mga magagandang salita ng Panginoon, at may apply natin yung attitude na maka-Diyos na magbibigay, nagmumula sa isang binagong puso. Ika nga. Binago na tayo. Kaya magiging normale sa atin na mamunga. Manalangin po tayo. Muli po Ama, maraming salamat po Diyos sa oras nito. Salamat po sa pangungusap mo, sa pagtuturo mo Panginoon, sa mga pagkain spiritual na ipinagkaloob mo sa oras nito Diyos. Tunay nga Ama na Lord God, sa biyaya mo, Lord God, nagkaroon kami ng relasyon kami. Nagkaroon kami ng relasyon sa iyo, nagkaroon kami ng ugnayan sa iyo Panginoon. Isang biyaya na dati wala. Pero dahil sa abag mo, sa biyaya mo, sa pag-ibig mo, malaya kaming nakalalapit sa iyo, nakatatawag ng Ama-Ama. Kaya nga po, dalahin ko na tunay nga sa pamamagitan ng mensahe na pinagkaloob mo sa oras nito. Lord God, tunay nga na hindi lang po namin to pinag-aralan sa mga oras nito, bagkus ito ay patuloy na maging paalala sa amin na mas higit nga po kaming mamunga, Panginoon. Katulad ng siyang ninanais mo sa iyong mga hinirang, Panginoon. Bear much fruits, Panginoon. Lord God, tunay nga na hindi madali, pero magagawa po namin ito kung mananatili kami sa aming Panginoong Hesukristo, Panginoon. Salamat po sa mensaheng ito. Pagpalain mo ang mga sandaling ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat naririto. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nakapanginig ng iyong mensahe. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin na may pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen.